Mga kababayan, maligayang pagdating sa Triennial, pandaigdigang kampyonato sa karera. Pagsisimula na ang karera. Tignan niyo, ang pulang sasakyan ang nangunguna. Mula sa koponan ng Riding the Wine, pinapanday ni Gao Feng, at sa kanyang likuran ay, ang sasakyan bilang 3 ng Red Dragon, pinapanday ni Min Yuan, isang huling liko na lang ang natitira. Hindi makahanap ng paraan ang sasakyan bilang 3. Matatalo kaya siya? Matatalo kaya siya? Mukhang si Gao Feng ang magiging bagong alamat ng karera. Sandali, ano ba nang ginagawa ng sasakyang bilang 3? Nababaliw na siya. Siya Extreme Racing ang ginagawa niya. Tumagos siya sa liko. Hindi lang basta pag-overtake yon. Parang operasyon ang katumpakan. Isang landas na di na mauulit. Parang galing sa Diyos. 6 na minuto at 11 segundo. Isang bagong world record ang isinilang. Dumating na ang alamat ng karera. Ang alamat. Lagdaan mo ako. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Napakaganda nito. Min Yuan, ang pandaigdigang kampyonato na gusto mo. Nakuha ko ito para sa iyo. Ngayon, sa wakas ay, magkakasama na tayo. Ako, kailangan ko munang tanggapin ang tropeo. Hintayin mo ako rito. Huwag kang lalabas. Ang iyong sandali ng tagumpay, paano ko ito mapapalampas? Ang rally, isang bagong world record ang isinilang. Isang walang katulad na 6 na minuto at 11 segundo. 30 segundo na mas mabilis kaysa dating record. Para kay Min Yuan ng koponan ng Red Dragon. Ang bagong pandaigdigang kampyon. Pakinggan natin siya. Nakuha ko rin ang kampyonato. Alamat ng karera. Salamat sa organizing committee. Salamat sa koponan. Ang karangalang ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa bawat isa sa amin sa Red Dragon. Ngunit ang taong pinakagusto kong pasalamatan ngayon ay ang aking kasintahan, ang kanyang pagpapalakas ng loob at suporta, ang naghatid sa akin sa sandaling ito. Alamat ng karera, maaari ko bang itanong, sino nga ba talaga ang iyong kasintahan? Siya ay si Wan Xiaoqing. Hindi ba yan ang anak ng chairman ng organizing committee? Hoy, siya nga, ang world champion at ang anak ng chairman. Bagay na bagay sila. Hagkan mo siya. Ang kapal ng mukha. Master Zhu, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Sister Ye, may 2 masarap na pagkain para sa anak mo. Ang swerte ng principal nating si Yao Yao. Sige, hindi na kita istorbohin. Isang dalagita, ang hilig sa mga ganyan araw-araw. Hindi bagay. Maria, hindi mo naiintindihan. Replika ito ng racing suit, na suot ng racing god nang manalo siya ng championship. Sobrang collectible ito. Bakit mo pinatay ang racing highlights ng idol ko? Kain na. Maria, ang championship race na tuwing 3 taon lang, ay malapit nang magsimula. Gusto kong mag-apply bilang driver para sa Red Dragon Racing Team. Kalokohan. Hindi pwede. Bakit hindi? Magaling akong magmaneho. Hindi ka na bumabata. Gusto ko lang na makakita ka ng maaasahang lalaki at manirahan ng tahimik. Ano nang ginagawa ng babae sa karera ng kotse? Anong maganda sa pag-aasawa? Para lang maglingkod sa lalaki. At magkaanak, sasali ako sa Red Dragon Racing Team. Para parangalan ng Racing God. Huwag mo siyang banggitin. Ang tinatawag na Racing God na yan ay isang impostor. Huwag mong insultuhan ang idol ko. Alam mo ba kung gaano siya kagaling? 6 na minuto at 11 segundo. Isang world record na hindi nabasag sa loob ng 20 taon. Mandaya siya. At isang walang utang na loob na salbahe. Hoy, ikaw, huwag mong punitin. Ibalik mo.
Ma, nawalan ka na ba ng ulo? Ang hirap-hirap kong nakakuha nito, na sign poster. Lumabas ka. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Nico! Nabangga mo talaga. Coach, nabangga ko. Pasensya na talaga. Anong problema? Pangwalo ko ng pagbagsak sa road test. Kapag bumagsak ulit ako, magseset ako ng bagong record. Sige, hindi na kita kayang turuan. Ikaw, humanap ka ng ibang instructor. Baba ka na ng kotse. Coach Joe, anong nangyari? Ayos lang ba ang lahat? Principal. Hindi ko na talaga siya kayang turuan. Hihiling ako ng transfer. Ako na ang magturo sa advanced test. Ha? Talaga? Ang galing naman. Kapag nakapasa na ako sa road test, mag-e-enroll ako sa klase mo. Bakit parang pamilyar ang estudyanteng ito? Siyempre naman. Mas masigasig pa siyang mag-practice magmaneho kaysa pumasok sa trabaho. Mahigit kalahating taon na. Pangwalo na niyang pagbagsak sa road test. Basta't ayos lang siya. Bini-bini, hindi ka ba talaga marunong matuto? O sobrang kinakabahan ka lang sa exam? Alam ko naman lahat, pero hindi ko lang talaga mapasa. Sa totoo lang, napakadali lang ng road test. Maria, isa ka lang namang vendor. Huwag mo kaming ipahiya dito. Sa totoo lang, ang hirap talaga para sa akin. Ganito na lang, ipapakita ko sa iyo. Maria, kotse ito. Hindi yung food cart mo para sa fried rice. Huwag kang makulit. Kaya mo yan, ma'am. Coach Joe, bantayan mo ang nanay ko. Hindi naman siya marunong magmaneho. Huwag mo siyang hayaang sirain ang driving school. Sige. Ilang taon na ba ang nakalipas? Ang galing. Ang husay. Medyo hindi na ako sanay. Dati, kaya ko yan sa wala pang 20 segundo. Akala ko ba hindi siya marunong magmaneho? May natutunan ka ba? Sira na ako. Pwede ka nang bumalik sa trabaho, Maria. May tao ba rito? Sino ang namamahala rito? May tao ba rito? Hello, ako ang namamahala ng driving school. Galing ba kayo sa Red Dragon Racing Team? Tama, galing kami sa Team Red Dragon 2. Ito ang team leader namin, si Captain Zhang. Maganda ang load nyo. Sakto para sa training namin para sa championship. Red Dragon Racing Team, Niming Yuan. Narinig mo yan? Dito kami magte-training. Isara nyo na ang driving school. Mag-impake na kayo at umalis, kaya, isang karangalan para sa'yo, safety officer, ang magbigay daan sa Team Red Dragon 2. Ituring mo na lang na pribilehyo. Captain Zhang, nakaka-flatter naman na napakahalaga nito sa inyo. Walang problema kung dito kayo mag-training. Basta maayos lang ang schedule natin, at hindi makakaabala sa regular na klase namin. Tama na ang mga dahilan. Kumpidensyal ang training ng Red Dragon, hindi lang basta-basta ang pwedeng manood. Kayong. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong bisitahin ang team ninyo para mag-apply bilang driver. Naisip ko, kung makapasa ako sa interview, hindi ko na kailangang patakbuhin pa itong driving school. Babae, gusto maging race car driver. Nagbibiro ka lang siguro. Si Yao Liu, ano? Ikaw na ang bahala dito. Titignan ko ang mga pasilidad. CJ. Nakakakita ba ako ng tama? Gusto mo talagang magkarera? Lagi kong idol ang racing legend. Ang pangarap ko ay sumali sa Red Dragon at makipagkompetensya sa championship. Ito bang kotse? Santana. Ang legendary na kotse noong siyam na pula. Santana. Ang legendary na kotse noong siyam na pula. Sa ganitong kotse ka magkakarera. Mabubuwal sa track ang kotse na to. Wala akong ganoong kalaking pera, kaya ko lang ay modify ang ordinaryong kotse, pero ang galing ko magmaneho. Ang galing mo magmaneho. Paano kung magkarera tayo? Laban sa trainee driver namin, si Xiao Liu. Kung manalo ka, bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa team. At itong driving school, hindi na namin agawin. Talaga, deal. Yao, ang driving school na to ang pinaghirapan mo sa buhay. Huwag kang magpadalos-dalos, ha? Maria, hindi mo naiintindihan ang karera. Huwag mo nang gawing mas komplikado. Captain Zhang,
Hindi namin layunin na pagtripan ka. Kayong mga street racer, susunod kami sa mga patakaran nyo sa kalye. Pinakamagaling sa 3 laban. Unang round, pumutok ng mga lobo gamit ang inyong rear wing. Ang makapagpabuto ng mas marami ang mananalo. Pangalawang round, mag-perfect drift sa unang 2 liko. Tapos gayahin ang signature move ng maalamat na Drift King. Ang makagaya nito ng mas mahusay, ang mananalo. Tungkol naman sa pangatlong round, wala pa akong naisip dahil hindi ka mananalo sa unang 2. Kung handa ka na, magsimula na tayo. Walang problema. Xiao Liu, makipaglaro ka ng isang round sa babae. Babae, sumuko ka na ngayon at maaari ka pa ring maging trophy girl. CJ, magiging maganda ito. Walong lobo. Ikaw naman. Huwag kang umiyak kapag natalo ka. Masyadong mabagal. Pumutok ka naman. Hindi tumatanggap ang Red Dragon ng mga ganyang klaseng driver. Mga babae ngayon, laging nakangaral tungkol sa pamumuhay para sa sarili, malayang pagkatao. Kung ako ang tatanungin, kung wala kang alam, umuwi ka na lang at maglingkod sa asawa mo. Huwag ka nang magpapansin dito. Hindi pa ito tapos. Pangalawang round, patutunayan ko ang sarili ko. CJ, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Hindi mo matuturuan ng salita ang isang tao. Ngunit hayaan mong ang karanasan ang magturo sa kanila at matututo sila ng isang bagsakan. Xiao Liu, makipaglaro ka ulit ng isang round sa kanya. Sige, Boss Yang. Hindi naman pangit. Nakita mo, hindi ito kalaban ng Car God, pero maganda naman. Anong ginagawa mo't nakatayo ka lang dyan? Ikaw na. Okay ka lang. Principal, hindi madaling magpatakbo ng driving school kung talagang matatalo tayo sa round na ito. Mawawala ang lahat ng taon mong pinaghirapan. Baka dapat kanselahin na lang natin. Safety, sa tingin ko hindi nila ipipilit ang pagbenta. Okay lang. Maraming beses ko nang napanood ang signature move ng Car God. Magagawa ko talaga yun. Baka, subukan na lang ni Sister Ye. Ang galing-galing niya kanina, at kaya niyang. Nanay ko. Mukhang desperado na kayo. Itong matandang ito. Mukhang nagtitinda lang siya ng fried rice sa kalsada. Marunong siya sa karera. Yao, makinig ka sa akin. Ang tinatawag na signature move ng Car God ay simple lang pala. Sinusubok nito ang bilis at kontrol sa preno. Luma na ang kotse niya, madalas mag-understeer. Yiji fried rice. Kaya posible ang side cut sa 60 miles per hour. Pero hindi kaya nang sa iyo. Tigil, ang galing mo namang magpanggap na marunong. Bantayan mo ang bibig mo. Maria, huwag kang magpanggap na alam mo ang pinagsasasabi mo. Yao. Masyadong magaan ang Santana. Kapag pinilit ang high-speed maneuvers, tiyak na ito'y mababaliktad. Hindi ka papayagan ng nanay mong sumugal. Oh, hahaha. Baka hindi ka na dapat pumunta. Maria, asikasuhin mo na lang ang fried rice stall mo. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Yao. Yun na lang yon. At patunayan ang sarili mo. May 2 pang kurba sa unahan. Mas mahirap ang mga yon. Nagkamali ako sa huling round. Magagawa ko ito ngayon. Matatalo ba tayo? Yao. Masyadong magaan ang Santana. Kapag pinilit ang high-speed maneuvers, tiyak na ito'y mababaliktad. Ang driving school ay buhay na pinaghirapan ko, pero ang karera ang buhay ko. Bahala na, susubukan ko. Bakit siya bumibilis? Baka naman. Hinay-hinay lang. Huminto ka na. Yao. Halika rito. Tingnan ko kung saan ka nasaktan. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka na lang sumunod sa akin? Gusto mo bang mamatay? Natalo ako. Ano pa ang saysay? Ano pa ang silbi nito ngayon? Nakakainis ka talaga. Hindi mo talaga ako naiintindihan.
Mula pa noong nag-aaral ako, nagtatrabaho na ako ng part-time. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtayo ako ng driving school. Tapos, car wash. Dahil alam kong, sa kalagayan ng pamilya namin, hindi nila kayang pandohan ang mahal kong hilig sa karera. Kaya kailangan kong magsimula sa industriyang pinakamalapit sa mga kotse. Yaoyaw. Ang karera ang buhay ko. Ngayon, dumating ang Red Dragon Team. Iyon ang pinakamalapit kong pagkakataon sa pangarap ko. Pero natalo ako. Naiintindihan kita, pero hindi mo dapat isugal ang buhay mo para dito. Hindi mo talaga ako naintindihan. Gusto mo lang bantayan ang iyong fried rice stall. Kontento ka sa iyong simple, tiyak na buhay. Gusto mong mamuhay ako tulad ng isang ordinaryong tao, magpakasal ng paisa-isa, mamuhay ng isang pangkaraniwan, walang kaganapang buhay. Pero hindi ako ikaw. Ayoko ng ganoong klaseng buhay. Sa totoo lang, ma. Tigilan mo. Ayokong makinig sa mga sermon mo ngayon. Ngayon, natalo na ako. Lumalayo na ang pangarap ko. Masaya ka na ba ngayon? Away pamilya, dyan kayo sa labas. Sa amin na ang lupang ito ngayon. Bilisan nyo at pirmahan ang kontrata. Grabe naman kayo. Ang dakilang Red Dragon Racing Team, nambubuli ng bata, hindi ikinararangal ang pamimilit na magbenta. Makinig kayo. Ang bayaw ko ay ang racing legend na si Niming Yuan. Binubuli namin kayo. Anong magagawa nyo? Pirmahan mo na. Niming Yuan, magkakapareho talaga kayo. Ano ang sinabi mo? Huwag ka nang magsalita. Pusta ay pusta. Pipirmahan ko. Pirmahan mo na. Pirmahan mo at umuwi ka na para mag-anak. Sandali. Tama ba ang narinig ko? Gusto mong makipagkarera sa akin? Karera ng kotse. Yung unang 2 round ay pagsusulit lang ng kasanayan. Nakakainip yun. Para sa ikatlong round, gagawin natin ito parang tunay na karera. Kung ako ang manalo, aalis ka, at iwan mo ng mag-isa ang driving school. Tigilan mo na ang kakulitan. Isa ka lang babaeng nagtitinda ng fried rice. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Pirmahan mo na ang kontrata at umalis ka na. Huwag kang makialam sa training namin bukas. Nanay, tigilan mo na ang pagpapapansin. Natalo na ako. Anong ipaglalaban mo pa? Yaoyaw, magtiwala ka sa akin, nanay. Ang driving school ang simula ng pangarap mo. Hindi mo pwedeng hayaan na kunin nila ito. Hindi ka nga marunong magmaneho. Kahit na marunong ka, sira na ang kotse ngayon. Gusto mo bang lalo akong mapahiya? Hindi kita bibigyan. Ano? May lakas ka bang makipagkarera? Dahil sinabi na ng ginang, sige, sasamahan kita. Jayang, kailangan ba yan? Nasa leaderboards ka ng karera. Makikipagkarera sa isang babaeng nagtitinda ng fried rice. Hindi bagay sa'yo yan. Ayos lang. Itong mag-ina, parehong matitigas ang ulo. Masaya akong sasamahan sila. Nanay, ano ba ang gusto mong gawin? Sister Ye, hindi naman sira ang kotse. Tumakbo pa yan. Tumakbo pa. Ang hood lang ang problema. Hindi maisara. Tanggalin ko na lang kaya? Hindi na kailangan. Magagamit pa yan. Al, nababaliw ka na ba? Nakabukas na nga ang hood. Ano ka ba? Ano ang ipangkakarera mo sa akin? Akala mo matatalo mo ako sa pag-atras? Para matalo ka. Sapat na yan. Narinig nyo yon? Sabi niya matatalo niya ako sa pag-atras. Al, saang mental hospital ka galing? Nanay, nababaliw ka na. Itigil mo na ito. Okay. Magtiwala ka sa akin. Sige, sawa na ako sa'yo. Sige, ipakita mo. Gusto naming makita kung paano ka atras. Para sa title ng live stream, baliw na babae sa sirasirang kotse, atras. Hinahamon ang pro racer. Al, tapusin na natin ito para makabalik ka na sa pagtitinda ng fried rice. Atras, subukan mo nga. Mga babae. Hala, principal, tingnan mo. Nag-drift habang umaatres. Anong nangyayari? Paano ganon kagaling ang nanay ko? Imposible. Dapat nagkataon lang yun. Yare, parang laro-laro lang. Gumawa ng isang maalamat na galaw habang umaatras. Nagkakamali ba ako ng paningin? MS, Ye, ang galing mo. Ang nanay ko, talagang hindi ka panipaniwala. Ano ba talaga ang klase ng tao ng nanay ko? Kahit na top-notch ang skills ni MS, Ye, hindi pa rin siya makapag-pick up ng speed habang umaatres. Matatalo pa rin siya. Akala ko may kakaiba sa kanya. Ang isang tindera ng fried rice ay isang tindera lang ng fried rice. Matatalo pa rin siya. Liko, Ito, yun yung tindera ng fried rice.
Mr. Nie. Si Zhang Yang mula sa Team 2. Nagla-livestream siya kasama ng ilang racers. Medyo espektakulo nga. Gusto mo bang tingnan? Talaga, Patanjin nga. Anong nangyayari? Naiintindihan ko na. Centrifugal force yan. Ginamit ng nanay ko ang pag-ikot ng kotse para makalikha ng centrifugal force na nagpabilis sa kotse. Grabe yon. Ye, ang galing mo. Isang lalaki. Talaga, Patanjin. Dad, Ming Yuan, kumusta na ang preparasyon para sa championship? Handa na ang lahat, kumpiyansa ako. Mabuti naman, tumatanda na ako, magre-retiro na ako sa lalong madaling panahon. Kung ikaw ang papalit sa akin, ay nakasalalay sa performance mo sa karerang ito, naiintindihan mo, di ba? Huwag kang mag-alala, Dad. Nagla-livestream ka lang? Hindi. Bago lang magsimula yung karera ako nag-stream, tumigil na ako pagkatapos ng unang liko, ni-record ko lang. Buti na lang walang, kung hindi, malaking problema ito para sa atin. Nakasalalay dito ang reputasyon ng Red Dragon, at ang reputasyon ng God of Racing. Hindi talaga ito dapat lumabas. Kung hindi kayo pa, ako mismo bilang team leader, wala na. Kung hindi lang masyadong maliit yung track na naglimit sa performance mo, hindi ka sana natalo sa babaeng yon. Team Leader Zhang, tungkol dito, sasabihin ba natin sa God of Racing? Bobo ka ba? Gusto mo pa bang manatili sa team? Ang galing talaga ng nanay ko. Wala ba talaga akong talento? Bilisin mo, tapos bitawan mo agad ang throttle pagpasok mo sa drift. Yao-yao. Ano? Bakit hindi ko magawa? Yao-yao, nasaktan ka ba? Tingnan nga ni Mama. Okay lang ako. Sinusubukan ko lang ang limitasyon ng kotse na ito. 2.3 degrees ang deviation ng roll angle. Ang oversteer rate ay lumampas ng 87% sa safety threshold. Maria, hindi ba't nagtitinda ka lang ng fried rice? Paano mo alam ang lahat ng ito? Anak, kahit nagtitinda ako ng fried rice, sinusubaybayan ko naman ang pangarap mo. Wala pa akong nakikitang iba na kayang gayahin ng perpekto ang signature move ng God of Racing at paurong pa. Ma, sino ka ba talaga? Sige, huwag mo nang sabihin. Kung magaling ka naman pala sa karera, bakit ayaw mong payagan ako? Dahil sa tatay mo. Tatay ko, anong klaseng tao ang tatay ko? Bakit hindi mo ako pinapayagang pag-usapan siya? At ano ang kinalaman niyan sa pagra-race ko? Dati rin siyang racer. Kaya siya ang nagturo sa'yo ng lahat ng skills mo. Hindi. Kung racer ang tatay ko, malaki ang maitutulong niya sa akin. Bakit ayaw mo akong dalhin para makita siya? Tigilan mo na ang pagtatanong. Ang lalaking tulad niya, hindi ka tutulungan. Baka nga hindi ka pa niya kilalanin. May kwento pala dyan. Anyway, talagang ayaw kong mag-race ka. Mas okay na ang stable na buhay. Hindi na bale. Wala naman akong interes sa nangyari noon. Gusto ko lang talaga ang racing. Kung walang team na kukuha sa akin, gagawa ako ng sarili kong team at mag-race. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perang naubos ng isang racing team? Imposible lang yan. Hindi realistic. Bakit hindi realistic? Kung worst case, ipagbibili ko na lang itong driving school. Hindi. Nay, nakikiusap ako. Hayaan mo lang akong subukan. Kung hindi uobra, susunod ako sa'yo. Magsasettle down na ako at magpapakasal. Okay. Hindi. Wala akong pakialam. Gagawin ko to. Malaki na ang bata. Sa bandang huli, kailangan na nilang lumipad ng mag-isa. Kailangan po ng kopya ng racing license nyo. Sige. At yung kopya ng ID. Bakit hindi mo sabay-sabay sinabi? Sige. Hindi po umaayon sa registration requirements. Hindi umaayon. Bakit? Ano ang kulang ko? Pwede bang sabihin mo?
Kayo na po ang mag-check sa official account. Hindi ba pwedeng diretsuhin mo na lang? Anong klaseng ugali yan? Ano pong problema sa ugaling ito? Kung gayon, pakisabi nga sa akin, saang parte ba ko hindi kwalipikado? Tiningnan ko na ang opisyal na account ninyo. Pasok naman ako sa lahat ng requirements. Ang sakit sa ulo, hindi mo ba alam ang kalagayan mo? Wala kang ang driver. Anong mapapanood dun? Anong problema mo? Bantayan mo ang bibig mo. Sinong nagsabing wala akong driver? Babae ka. Ano? Hindi pwedeng sumali ang mga babae. Huwag kang magbiro. Kung gusto mong magpabida, magkaroon ka ng clout, mag-livestream ka na lang, sumayaw ka, magpakita ka ng balat, hindi para sa mga babaeng influencer ang karera, para makisawsaw. Ikaw, may kinikilingan ka. Anong nangyayari dito? Hello, opisyal po ba kayo ng komite? Pasok ako sa lahat ng kondisyon. Lubos akong kwalipikadong sumali. Pero patuloy niya akong pinahihirapan. Sabi niya, hindi pwedeng sumali ang mga babae. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ma'am, pakihinto na ang pagiging makulit. Sa kasaysayan, wala pang babaeng nakasali sa karera. Diskriminasyon yan. Bakit hindi pwedeng sumali ang mga babae? Aling batas ang nagsasabi niyan? Ha? Dinadala mo na ang aktivismo mo sa karera, sa lahat ng paggalang. Hindi ako namimili ng kasarian. Ang sinasabi ko, sa mundo ng karera, nasa disadvantage ang mga babae. Eksakto. Laro ng mga lalaki ang karera. Pagdating sa lakas ng katawan, katalinuhan, bilis ng reaksyon, at pagsusuri sa lugar, nasa huli ang mga babae sa lahat ng aspeto. At sa kasaysayan, wala pang naging matagumpay na babaeng driver. Malamang gusto niyang sumali para makisawsaw sa atensyon sa livestream. Marami na akong nakikitang katulad niya. Ito ba ang tinatawag na patas ng komite? Bakit hindi pwedeng magkarera ang mga babae? Kahit si Niming Yuan, di magsasabi niyan. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong hamakin ang anak ko. Maria, anong ginagawa mo rito? Tama na. Sa mga mata mo, wala akong makitang kahit kay titing. Napaggalang sa Diyos ng karera, ni pagpipitagan man sa mismong sport, ginugulo mo lang ang sitwasyon, tungkol sa kasarian para pansinin. Kung marumi ang puso mo, lahat ng bagay ay mukhang marumi sa iyo. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Bilang isang pinuno ng komite, sa ilalim ng lahat, minamaliit mo ang mga babae. Minamaliit mo ang mga babaeng racer. Hindi mo karapat-dapat ang pwestong iyan. Sige. Bibigyan kita ng gusto mo. Kung matatalo mo ang kahit sinong racer, dito sa lugar na ito, kikilalanin ko ang mga babaeng racer. Aaprobahan ko ang aplikasyon mo. Sinabi mo iyan. Yaoyaw, kalahatin mo siya. Hayaan mong malaman nila kung sino ang tunay na basura. Ma, sinusuportahan mo ang pagkukarera ko. Matigas ang ulo ko noon. Sige na, sinusuportahan kita. Magbukas ka ng daan para sa mga babaeng racer. Maria, pero nasa talyer pa rin ang kotse natin. Hindi ba ito ang narito? Ako na ang haharap sa'yo. Nangangati na ang mga kamay ko mula nang magretiro ako. Swerte mo. Ang aming pinuno ay dating profesional na racer para sa Red Dragon Team. Isang pro racer. Ang makapagkarera kahit minsan sa isang pro ay isang bagay na maipagmamalaki mo. Oo nga pala, nasaan ang kotse mo? Narito. Nakakalakad pa ba ang bagay na ito? Gusto ni Ma na magkarera ako gamit ito. Ano ba yan? Isang Jane Bay van? Seryoso ka ba o nagbibiro ka lang? Seryosong seryoso. Inarkila ko ito sa halagang 200 piso. Sapat na iyon para talunin ka. Anong ginagawa ng mga batang ito? Sige. Ginnie, oras na para umalis. Nanay, nagbibiro ka lang, di ba? Ang domestic marvel. Kahit saan, may kwento tungkol dito. Gusto mong matutunan ang mga teknik ng master, di ba? Ako mismo ang magtuturo sa'yo, hands-on. Ha? Pero, Mag-focus ka lang sa pag-apak sa gas. Ako na ang bahala sa tamang timing sa bawat liko. At hihilahin ko ang handbrake para sa'yo. gagana kaya yun? Huwag kang mag-alala. Sa karerang ito, ibang-iba ang makikita mo sa akin. Makikita mo ang galing ng domestic sa bagong paraan. Nanay, legend ka talaga sa pagmamaneho. Parang di tama ang panalong ito. Kalimutan mo na, ituring na lang natin itong larong bata. Tandaan mo, apakan mo, sa akin na ang mga liko. Papasok na tayo sa liko. Bilisan mo.
HMP, mga amateur pa rin. Sa bilis na yan sa liko, mababangga talaga yan. Swerte lang yun. Ang galing, paano nangyari yun? Tinataya ang punto ng pagliko base lang sa tunog ng makina. Paano naging ganito kagaling ang nanay ko? Hobbyist lang siyang driver eh. Pwede palang imaneho ng ganito ang van? Handa ka na? Handa na. Ngayon. Wow, limit drift ng master. Paano nangyari to? Ito ang tunay na teknik ng master. Ang galing ng nanay ko. Bantayan mo ang pananalita mo. Bakit ba ang dami ng van dito? Dumadagsa rito, nakikipag-usap sila Zhang Yang at ang iba sa isang driving school, tungkol sa paggamit ng kanilang training grounds. Hula ko, narito sila para magnegosyo ng mga terms. Oo. Hindi. Paano ka babawi sa sinabi mo? Una sa lahat, may pinakamataas akong paggalang sa'yo. Ganap mong binago ang pananaw ko sa mga babaeng racer. Pero para makipagkumpetensya sa isang profesional na event tulad nito, kailangan ninyong magkaroon kahit papaano ng race car, di ba? At ng mekaniko, backup driver. Iyan ang mga mandatoryong requirements. Kahit kailangan ninyong magrenta, kailangan mayroon kayo. Kung hindi, paano ko kayo irerehistro? Saan ako kukuha ng napakaraming profesional? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ma, mga kaibigan mo puro mga tita at lola. Ang nanay mo ay, Nakatawid na sa mga bundok at dagat, at nakalakad na sa gitna ng maraming tao. Yayaw. Para kang naghahanap ng gulo nitong mga huling araw. Tama ba? Ma, bakit mo ako dinala rito? Narito ang expert na hinanap ko para sa iyo. Magpapalinis ng kotse. Tapusin ko lang ito, sasamahan na kita. Nasa top 3 sa Peak Circuit Championship sa loob ng 10 magkakasunod na season. Ang pinakakonsistenteng second place sa buong mundo. Dito ka pala nagtatago. 50 piso para sa malalaking kotse, 25 piso sa maliliit. Gusto mo bang magpalinis o hindi? Pinagtatawanan ka ng mga tao. Ang walang hanggang pangalawa, nabubuhay sa anino ng racing god. Gao Feng, tama ba ako? Anong kailangan mo? Kung nandito ka para pagtawanan ako, pasensya na, marami akong ginagawa. Wala akong oras para sa'yo. Gusto kitang imbitahang sumali sa racing team ko. Yung karera noon, background player ka lang para sa Racing God. Nawalan na ako ng isang paa. Itong isang paa ko, hirap na mag-apak ng gas. At gusto mo pa akong magkarera. Pasensya na. Anong ipinagsusori mo? Wala lang. Pwede kitang pagawaan ng custom race car. Isang kotse na talagang para sa pangangailangan mo. Pigilan mo na yan. Kung hindi ka magpapalinis, usog mo ang kotse mo, may iba pang naghihintay na customer. Karerahin mo ako. Kapag natalo ka, sasama ka sa akin. Bakit kita kakarahin? Ayaw mo namang mabuhay magpakailanman. Sa anino ng lalaking yun, di ba? Pababayaan kitang talunin si Ming Yuan minsan. Hawakan ng championship trophy. Ikaw ang magtatakda ng rules. Simple lang ang rules. Nakikita mo ba yung traffic cone sa unahan? Aabot tayo ng 100 milya bawat oras, tapos hihinto. Ang pinakamalapit sa cone ang mananalo. Nanay, pilay ang kanyang binti, kaya pa ba niya? Ilang taon nang naghahari si Gao Feng sa karera. Ang laging lamang niya ay ang pagpepreno at ang timing niya sa mga liko. Wala nang ibang karera ang makakalapit sa kanya. Pero ang binti niya. Mababayaran natin iyon sa mekanika. Bukod pa riyan, ang lamang niya ay wala sa binti na tumatapak sa gas. Gets mo? Gusto mo siyang talunin, kaya kitang turuan. Gusto kong sumali sa karera. Sige na.
Papakilala kita. Ito ang anak kong si Yao Yao. Siya rin ang lead driver ng team. Turuan mo siya ng lahat ng alam mo. Walang problema. Pero yung custom race car na sinabi mo, magagawa mo ba talaga yon? Dadalhin kita sa isang kakilala ko. Ginoong Joe, pwede bang tingnan mo? Tingnan mo lang. Milyon-milyon ang halaga ng equipment namin. Tapos nasira lang pagkatapos ng ilang gamit. Ayaw talagang humandar. Malaki ang lugi. May problema sa technical module ang batch ng mga makina na ito. Sa ngayon, kumpanya lang namin sa buong mundo ang makakagawa nito. Tulad ng sinabi ko noon, kung hindi kayo bibili ng technical support namin, mabubutas lang ang bulsa mo. Hindi, pakiusap, tingnan mo muna. Plant Manager. Sa tingin ko, kaya kong ayusin ito. Subukan ko. Umalis ka dyan. Umalis na tayo. Ginoong Joe. Ginoong Joe, pakiusap, tingnan mo lang. Dachan, huwag mong hawakan ang mga makina. Ang mamahal niyan. Sige, tama na. Ma, yung eksperto na sinasabi mo, nasa ganitong lugar. Tama, isang senior auto technician na sertipikado ng V. Chief engineer ng 6 na beses na championship racing team. Makikilala mo siya. Ibig mong sabihin, si Bobo si Chan. Kuya. Sino ang tinatawag mo niyan? Ikaw ang tinatawag ko, kuya. Naghahanap ka ng away? Tama na. Matatanda na kayong dalawa. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Dachshund. Ang tagal nating hindi nagkita. Binibining ye. Isa lang akong tindero ng fried rice. Gusto ng anak kong babae na mag-racing. Magtulungan tayo. Sige. Bobo si Chan. Magaganda ang mga titulo. Pero ito, totoo ba ito? Ngin. Hindi mo naintindihan. Iba si Dachshund sa iba. Anong klaseng engineer ba yan? Nag-ayos lang ng makina. Ang mahal naman ng singil. Mag-hold up na lang siya sa bangko. Mas gugustuhin ko pang mag-resign sa trabahong ito. Kumusta ang takbo ng makina? Dachan, nailigtas ang pabrika natin. May 50,000 ako. Ang nanay ko, may 150,000. Si Sir Dachan, may 80,000. Si Sir Feng, may 100,000. 200,000 mula sa sangla ng driving school. Ang kabuuan ay 580,000. Para mag-modify ng track racing car, kailangan ng kahit kalahating milyon. Ang isang team, kailangan ng kahit 2 kotse. Kulang na kulang tayo. Paano kung magtipid tayo? At pang entry level lang yan. Hindi pa kasama ang pang-araw-araw na gastos sa maintenance. Ganito ang plano. Una, bumili ng second-hand na race car at i-modify. Kailangan lang natin ng isang tumatakbo. Para sa isa, gagamitin muna natin ang Santana ni Yao Yao. Mag-uusap pa tayo kapag may resulta na. Sir, mukhang may problema ang binibini nitong mga nakaraang araw. Kahit ilang taon na ang lumipas. Ayaw pa rin niyang bumalik. Palagi niyang naiisip na nabigo niya kayo. Hindi niya alam kung paano haharapin kayo. Alam ko. Na pala. Ayusin mo ito ng eksakto sa sinabi ko. Opo, sir. Magkano itong kotse? 400,000. Ang mahal naman. Face out na ito ng Red Dragon Racing Team. Kunin mo o hindi? Oh, siya nga pala. Kayong dalawa pala. Ano, bibili ng kotse? Anong pakialam mo? Huwag mo silang pansinin. Sabihin mo kay Niming Yuan, kukunin namin ang championship.
Hoy Day, ni second hand na kalawang na race car, hindi nyo mabili. Paano kayo makakalaban sa Red Dragon namin? Ang mga race car namin ay top tier, milyon-milyon ang presyo. Mga tulad ninyong busbusin na walang kahit isang sponsor. Dapat magpahinga na lang. Sinong nagsabing wala kaming race car? Sino ka? Lahat ito ay flagship modified at upgraded models. Mga race car na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Yan. Kumpara sa kotse natin, basura lang ang sa atin. Hindi para sa kanila to, di ba? Impossible. Impossible. Isang maliit at probinsyang team na tulad nila. Ano ba iniisip mo? Ah, tama. Na-deliver na ang mga kotse. Pakitignan po, inaye. Ito. Para sa amin. Anong nangyayari? MS, isang ginoong nais manatiling anonymous, ang nagpasa ng mensahe sa akin. Lahat ng gastos ng inyong racing team ay isusponsor niya. Para talaga sa kanila, hindi pwedeng tama yan. Nagkamali siguro yung ginoong yon. Eksakto. Kung magsusponsor ka sa top tier powerhouse tulad ng Red Dragon namin, sila ang karapat-dapat. Saan galing tong langaw na to? Umalis ka. Tara na. Umalis kayo dito. Tumalilis kayo. Maria, may big shot na gustong mag-sponsor sa atin. Wala nang makakatawag sa atin ng mahirap. Zhu, bumalik ka at sabihin mo sa sponsor na yun. Hindi ko matatanggap ang mga kotse na ito. Bakit hindi? Sobrang sincero niya. Hindi yun. MS, Hindi ako karapat-dapat sa kanyang sponsorship. Ibalik mo sila. Dachshund, Ano po? mag-online ka at maghanap ng mga piyesa. Gagawa tayo ng sarili nating kotse. Talagang hindi mo kukunin, pero yun ay. Tama na. Zeo, bumalik ka at sabihin mo. Sabihin mo sa sponsor na yun. Pagkatapos kong matupad ang pangarap ng anak ko, personal akong dadalaw para humingi ng paumanhin. Sige. Tara na. Maria, parang may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. May iba ka bang pagkatao? Ang mga kotse na yun ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at personal niyang inihatid, pero tumanggi ka. May tinatago ka ba sa akin? Ang mga bagay ng matatanda ay hindi dapat pakialaman ng bata. Malalaman mo rin kapag tamang panahon na. Halika na, tingnan natin ang susunod na palengke. MS, Hindi ko inaasahan na ganito ka rin kadalubhasa sa mekanika. May natutunan na naman ako. Munting libangan lang. Talaga bang hindi mo balak sabihin kay Yaw Yaw ang nangyari noon? Hindi pa siya sapat na mature. Walang magandang maidudulot ang pagsasabi sa kanya. Kung ako ang tatanungin. Dapat lang na maghintay kami ni Old Gao ng gabi at ilagay yung munting darling na si Nieming Yuan sa isang sako at bugbugin siya. Para mabawasan ang galit mo. Hindi na kailangan yan. Bakit hindi? Tuwing nakikita ko ang mga report ng munting darling na yon, nakakagalit talaga. Ang tunay na racing legend ay ikaw. Ano? Maria, ikaw, ang racing legend. Nanay. Ikaw ang alamat ng karera. Alamat ng karera, ano ka ba? Si Dachshund ang tunay na alamat ng karera. Kunin mo si Lao Gao rito. Tingnan natin ng sabay. Ang kotse na bago lang inayos ni Dachshund. Ang galing. Ha? Oo. Ang galing. Ang galing, di ba? MMHMM. Halika na. Tara na. Hoy, Speed Angels. Mananalo tayo. Ang kotse na ito, inayos batay sa mga binti ni Gaofeng. Kailangan mong masanay dito ng maaga. Hayaan mo akong ipakita sa'yo kung paano. Nanay. Bago lang inayos ni Dachshund para sa akin ang bagong kotse na ito, di ba? Oo. Dahan-dahan lang.
Eksklusibo para sa alamat ng karera. Maraming tao na ang nagtangkang kopyahin ito, pero wala pang nakakapantay sa perpektong pagkakagawa ng coach. Ang linyang ito sa pagliko, eksaktong katulad ng nasa video ng alamat ng karera, iisang linya ng karera. Diyos ko, Parang, ang death triple strike noong araw. Nakuha mo ba yon? Nanay, coach, sino ka ba talaga? Posible bang si MS kaya ang tunay na alamat ng karera? Parang sasabihin ko sa'yo ang ganun. kuya. Galing ka pa sa Finland, kuya. Pagod na pagod ka siguro. Saan po ang master ko? Naghihintay po sa inyo ang Diyos ng karera sa opisina niya. Genie. Ito ang mga team na nakarehistro para sa championship. Ang nakakatuwa, may team na pinamumunuan ng isang babaeng driver ang nakarehistro ngayon. Kakapirma lang, talaga. Siya nga yun. Yeyaw. Ye din ang apelyido niya. Kung labag sa patakaran, sasabihin ko agad sa organizing committee para matanggal sila. Hindi na kailangan. Huwag lang nating kanselahin. Dapat nating kunin. Ang babaeng driver ay bago at nakakaakit ng atensyon. Malaki ang commercial value nito. Naiintindihan ko. Master, nakabalik na ako. Mabuti at nakabalik ka na. Ngayon, sumama ka sa akin para makilala ang isang team. Sige. Kamusta? Excuse me, ikaw ba si MS, Yayaw mula sa Speed Angels? Ang gwapo niya. Kamusta? Ah. Oo. Kilala kita, ikaw yung, si Senior Brother Chendong mula sa Red Dragon Racing Team, di ba? Kamusta, MS, Yayaw? Kamusta? May gustong pag-usapan ng master ko sa'yo. Master mo. Di siya na yon. Kamusta, MS, Ye? Ako si Nieming Yuan. Ang Diyos ng karera. Kamusta? Kakaiba, parang nakita dati. Ikaw nga talaga ang Diyos ng karera. Hindi ako makapaniwalang nakikilala ko ang Diyos ng karera. Walang kabuluhang titulo lang yan. Dumalaw ako sa team ninyo, para mag-alok kay MS, Ye ng mas malaking entablado. Ah, Malaki ang pag-asa ko sa'yo, para sa Speed Angels, kaya gusto kong anyayahan ng team ninyo, na sumali sa aming Red Dragon family. Kailangan kong tanungin ang nanay ko. Ganun ba? Nasaan na ngayon ang nanay mo? Umalis siya para magtinda ng fried rice. Malapit na siyang bumalik. Pwede bang maghintay kayo sandali? Sige, Chendong. Ipaliwanag mo kay MS, Ye ang acquisition terms natin. Tungkol naman sa inyong dalawa, kayo ang kinabukasan ng mundo ng karera natin. Magkilala kayo. Sige. Yaw. Niming Yuan. Yaw. Nanay. Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Ang Diyos ng karera. Nahawakan ko nga ang kamay ng Diyos ng karera. Si Niming Yuan. Oo. Dumating talaga ang Diyos ng karera, at sinabi niyang gusto niyang bilhin ang ating racing team. Sabi niya may potensyal daw siya sa akin. Interesado talaga ang Diyos ng karera sa team natin. Huwag mo na siyang makita ulit. Ano? Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Mabibili na ang team natin. Malaking oportunidad yan. Paano ko siya maiiwasan? Hindi ko papayagan yan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mabili ng Red Dragon? Ibig sabihin magkakaroon ako ng pinakamagandang resources, ng pinakamataas na starting point. Ito ang oportunidad na pangarap lang ng iba. Kahit na, pwede ka pa ring magkarera, at pwede mo pa ring pamahalaan ang sarili mong team. Pero huwag kang makikisalamuha sa lalaking ito. Bakit? Sinisira mo ang kinabukasan ko. Yaw, magtiwala ka sa akin. Para ito sa ikabubuti mo. Gagawa tayo ng sarili nating team. Nandito ako. Ang mga magiging tagumpay mo ay hihigit pa kay Niming Yuan. Lagi mo akong tinataguan ng sikreto. Kahit anong tanong ko, hindi mo sinasabi sa akin. Ngayong binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos ng karera, hinahadlangan mo. Ang selfish mo. Yaw. Niming Yuan, hindi kita hahayaang saktan si Yaw.
Mahigpit ang vehicle inspection para sa championship na ito. Huwag kang mag-alala, naayos ko na yan. Makakapasa yan sa inspection, sigurado. Ang Red Dragon Racing Team hindi na kailangang pumila. Diretsyong pasado sila. Pwede rin nating makuha yan. Yaw. Hindi maganda ang Red Dragon. Huwag kang magpapaloko sa kanila. Tama siya. Lalo na yung batang si Nia Mingyuan. Binrainwash ba kayo ng nanay ko? Ano bang ginawa sa inyo ng Diyos ng karera? Captain Zhang, tingnan mo sila na naman. Magbasyan tayo. Aba, ikaw nga talaga. Kayo na naman. Lene, narinig kong umatras ang sponsor ninyo. Kinuhanan kayo ng sasakyan. Masasabi ko, hindi naman pala bulag ang mga mayaman. Sa pangit ninyong driving, sa street racing na lang kayo. Ang sinumang may tunay na talento ay hindi magkaka-interes sa team nyo. Talaga, kahapon, ang Diyos ng karera mismo ang pumunta para makipagkita sa akin. Sabi niya gusto niya kaming imbitahin. Pinag-aalinlanganan mo ba ang judgment ng Diyos ng karera? Mabait lang ang Diyos ng karera. Nakikita niyang gimmick lang ang pagkarera ninyong mga babae. Papaghubarin lang kayo at magli-live sales mamaya. Gagamitin kayong kasangkapan para kumita. Ano ang sinabi mo? Ano bang sinasabi mo? Kahit magpakita ako ng balat para magbenta ng gamit, ginagawa ko yon para sa Diyos ng karera. Mas mabuti pa yon kaysa magmaneho ka ng mga sira-sirang sasakyang yan. Maniwala ka sa akin, ang pagtanggi sa Diyos ng karera, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay nyo. Binabanga mo ang kotse ko? Hoy, binabanga ko ang kotse mo. Anong problema? Kung may lakas ng loob ka, ako na lang ang banggain mo. Dito! Tara, may lakas ka ng loob bang banggain ako? Dachshund Laogao. Tama na iyan. Lene, ngayon ko lang nakita ang ganoong kahibangang kahilingan. Kawawa naman, hindi sila yung dalawa. Hindi ba nila alam na tayo'y nabubuhay sa isang lipunang may batas? Kuya yan. Binangga nila ako. Binangga talaga nila ako. Hulihin sila. Hulihin sila. Tigil. Hindi ba kayo nahihiyang ikahiya ang Diyos ng karera? Umalis kayo rito, kayong lahat. Miss Yao Yao, paumanhin. Nagkamali ang aming pangalawang koponan. Kasalanan ko yun sa hindi magandang pamamahala. Sa ngalan ng Red Dragon Racing Team, humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang talaga. Lahat ng lugar may masasamang elemento. Sa pagiging kuya mo rito sa Red Dragon, sigurado akong magbabago sila. Well, may mga bagay akong aasikasuhin. Magkita na lang tayo sa susunod. Hoy, Palem. ang cool talaga ng kuya. Yao Yao. Tigilan mo ang pagdadalang tao. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Hindi mabuti ang intensyon ng Red Dragon nang kunin tayo nila. Ang daldal mo. Hindi ko alam ang iba, pero ang kuya ay tunay na Ginoo. Ikaw. Ang hirap talaga pakisamahan ng mga teenager. Ang mga patakaran para sa qualifiers ay simple. Sistema ng puntos ito. Ang una hanggang pangatlo ay makakakuha ng 6 na puntos. Ang pangatlo hanggang pang-6 ay makakakuha ng 3 puntos. Ang pang-6 hanggang pang-10 ay makakakuha ng 1 punto. May 2 karera sa kabuuan. Makakuha ka lang ng 6 na puntos, pasado ka na. So, ibig sabihin ba nito, basta't makapasok tayo sa top 3 kahit isang beses, kahit hindi na tayo sumali sa susunod na karera, makaka-advance pa rin tayo sa knockout stage ng maaga. Iwanan mo na lang ang unang karera kay Laogao. Kumpiyansa. Madali lang yan. Palagi naman akong pangalawa. Ang pagpasok sa top 3 ay sigurado na. Mabuti. Kumuha ng magandang ranking sa unang karera, at mas magiging madali ang pangalawang karera. Kaya mo yan. Tek, ako. Makinig ka sa coach. Ay nako, pakiusap, nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Tingnan mo, tumatanda na si Brother Feng. Huwag kang masyadong magpakapagod. Sinong nagsabing matanda na si Brother Feng? Ang galing-galing pa ng katawan ng Brother Feng ko. Hayaan mo na lang si Yao Yao na tumakbo ng isang lap. Siyempre, siguradong makakapasok ako sa top 3 sa unang lap para magkaraman siya ng karanasan. Ma, tingnan mo, ganoon din ang sinabi ni Brother Feng. Nako, sige na, hayaan mo akong tumakbo. Nakikiusap ako. Nakakainis talaga ang batang to. Sige, ikaw na ang tumakbo sa pangalawang lap. Yeah, mabuhay ang aking ma. Hindi naman mahalaga kung sino sa inyo ang tatakbo. Nagsimula na akong mag-aral ng mga kalaban natin sa knockout stage. Kung magiging matatag si Laogao sa unang hati, magpahinga ng kaunti sa dakong huli. Huwag masyadong magpakita ng kakayahan. Sige, naintindihan ko.
Tara. 1, 2, 3. Talo si Nieming. Yuan. Maligayang pagdating sa championship qualifiers. Salamat sa organizing committee at sa impluensya ng legendary driver na si Min Yuan. Napakaraming team ang sumali ngayon. Buong 20 team, kasama pa nga ang pangalawang squad ng Red Dragon Team. At sa unang pagkakataon, may female driver tayo. Sulit panoorin yan, pero dapat suportahan natin ang team na to. Babae kasi sila. Sandali lang, ang unang laban ng Speed Angels team. Mukhang lalaki ang driver na ipinadala nila. Buisit. Ako dapat ang unang lumaban, para mapatahan ko sila. Kapag hindi ka na naapektuhan ng mga sinasabi ng iba, doon ka palang magsisimula. Wala akong pakialam sa personal mong problema, pero huwag mong ikahiya ang Red Dragon sa track. Huwag kang mag-alala, senior brother, walang problema. Hindi mo, ang starting driver ng Speed Angels ay ang driver na pangalawa lang sa alamat 20 taon na ang nakalipas. Ang number 2 ranked driver, si Gao Feng. Sabi nila si driver Gao Feng ay nag-retire dahil sa mga pinsala. Sino ang mag-aakalang makalipas ang maraming taon? Makikita natin ulit ang veteranong driver na ito sa track. 20 taong nawala sa karera. Gaano na lang kaya ang natitirang skills niya? Maaabangan to. Narinig ko ang Speed Angels team ay nangutang gamit ang kanilang mga ari-arian para mabuo ang team na ito. Ang female driver ay malamang gimmick lang para hindi gaanong kaiya-hiya kapag natalo. Kailangan pa rin nilang kumuha ng male driver. Kaya pala, driver na matagal nang wala sa larangan lang ang kaya nilang bayaran. Mura kasi. Senior brother, magaling ba tong si Gao Feng? Isang tao lang na tinalo ng master natin. Magsisimula na ang karera. Hintayin natin. Gao Feng, mukhang minamaliit ka. Ang tagal ko nang hindi nakakapagkarera. Halos nasa huli na ako ngayon. Hindi lang yan. Base sa umpisa pa lang, medyo ordinaryo lang ang performance ng kotse ng Speed Angels. Sakto lang para makapasa. Kahit papaano, nakakasali pa rin sila. Naiintindihan ko. Hindi maganda ang simula. Mukhang ang mga hype team tulad ng Speed Angels ay narito lang para magpakita ng isang araw. Malayo na si Kuya Feng. Kaya pa kaya niya. Ngayon, mas nakatuon ang mga team sa performance ng sasakyan. Hindi na kasing galing ng mga driver ngayon kumpara noong 10 taon na ang nakalipas. Hindi pa dito ang tunay na laban. Gao Feng, dito na ang pagkakataon mo. Huwag kang mag-alala. Panoorin mo ako, Yao Yao. Makukuha ko para sa'yo ang pangatlong pwesto. Talagang kahanga-hanga ang kabuang lakas ng Red Dragon Racing sa gabay ng Car God. Kahit ang pangalawang team nila ay malayo ang lamang. Tingnan ninyo. Humahabol si driver Gao Feng. Ano? Ang bilis niya sa mga kurbada. Dapat ba nating puntiryahin ang unang pwesto? Hindi. Medyo luma na ang hardware ng kotse natin. Hindi ko pa ito natatapos, Aiton. Baka masira kung ipipilit natin. Magdahan-dahan muna tayo. Hindi na kailangang magpakita ng lahat ng kakayahan. CJ, kumpirmado na ang titulo ng Eternal Runner-Up. Ang galing, Kuya Feng. Hindi nakakagulat na ang Red Dragon Team ang nanguna sa round na ito. Siyempre, may mga multi-time champion driver sila. Kahit ang pangalawang team nila ay malayong malayo ang galing. Ang nakakagulat ay nakakuha talaga ng pangalawang pwesto ang Speed Angels. 6 na puntos din. Hindi ko talaga inaasahan yan, number 2. Magaling. Magaling pa rin si driver Gao Feng. Siya ang bumubuhat sa buong team. Ang babaeng driver sa likod niya, si Ye Yao. Kahit huli siyang pumasok, secured na ang pwesto niya sa elimination round. Ibig sabihin, itong babaeng driver ay parang pasahero lang sa sasakyan ni Gao Feng. Libreng panalo ang nakukuha niya. Babae kasi siya, sa physical man o sa mental. Yao Yao, iba ang trato sa'yo. Hindi mo kaya ang mga lalaking driver. Mag-focus ka na lang sa paglahok. Huwag kang mag-atubili. CJ. Hoy, gago. Sasali ka talaga. Kapag natalo ka mamaya, huwag kang iyak. Ang straight line acceleration ng Speed Angels ay sapat lang para maging draft para sa ibang drivers. Mabibitin sila sa ilang segundo. Teka, ang bilis niya sa straight line ay nakakasabay pala sa mga pro cars. Dachan, may pinapaboran ka. Ang ganda ng engine na binigay mo sa kanya. Akala ko ba wala tayong pera? Ipinagbili ko ang bahay ko. Bata pa lang yan. Bigyan mo naman ng maganda para hindi mawala ng tiwala sa karera niya. Nakaka-interes. Mukhang ang dalawang sasakyan ng Speed Angels ay hindi pareho ng specs. Pero yun lang yun. Babae kasi siya. 15% mas mababa ang dynamic vision ng babae kaysa sa lalaki. Magkakamali yan sa high speed turns. Huwag kang mag-alala, Maria. Parang nasa bibig ko na ang pagkain. Kung hindi ko manalo ito, dapat na akong mag-quit. Ang signature move ng God of Racing, ginagamit niya ang kanal para lumiko. Napakahirap ng move na yan. Hindi ba siya natatakot matamba? Impossible. Bawat kanto, ginaya ang mga signature moves ng Racing God. Ano kaya ang koneksyon niya sa Racing God?
Si Kuya Feng, sa ganong bilis umikot sa kanto. Kaya mo ba yon? Sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Pero ang galing niya talaga. Nakita mo ba yung pabaliktad siyang tumawid sa finish line? Talagang pinahiya niya ang bawat lalaking driver dito. Binabati namin ang Team Speed Angels sa pagpasa sa qualifiers. Ang galing. Hay nako. Maghahain ako ng reklamo. Talagang lalaki kang nagpapanggap na babae. Walang babae ang makakatiis ng 8 biya na centrifugal na puwersa. Hindi mo ba alam na may physical exam bago ang karera? Huwag kang iiyak kapag natalo ka na. Kailangan nating kunin ang babaeng driver na ito. Mr. Nie, sariling sikap lang ang Speed Angel na ito. Dati siyang may driving school. Budget race lang yon, hindi masusukat ang tunay niyang galing. Hindi ba't medyo padalos-dalos ang pagkuha sa kanya ng ganito? Hindi mo naiintindihan. Napanood ko na ang mga race videos niya dati para umabot sa ganitong level sa loob lang ng maikling panahon. Tiyak na pambihira ang magiging tagumpay niya sa hinaharap kung hindi siya magagamit ng Red Dragon. Magiging matinding kalaban siya. Matalas talaga ang mata ni Mr. Nie. Hindi. Kailangan kong pumunta ulit. Dapat nating kunin si Yayaw. Narito na ang lamb chops. Tigilan mo na ang pag-iihaw, magpahinga ka muna. Cheers! Cheers! Magaling ang lahat. Cheers! Yaoyaw, baka marami kang haraping tukso sa susunod. Inaasahan ng nanay na mananatili kang tapat sa iyong orihinal na hangarin at magpapatuloy ng buong tapang. Anong klaseng mga tukso? Mga taong mag-aalok ng pera, mga sponsor, headhunter, mga alok para mag-fix ng laban, pare-pareho lang ang mga lumang taktika. Ganito talaga ang industriyang ito. Walang may gusto ng dark horse na hindi nila magagamit. Bakit hindi na lang kunin ang pera kung may mag-aalok? Hindi madaling kunin ang perang iyon. Bukod doon, huwag mong kalimutan kung bakit tayo nagsimula. Nanay, doon masyadong makitid ang pag-iisip mo. Sa mundo ngayon, kailangan ng pera para makabili ng mas magandang kotse. Mas magandang kotse, mas magagandang resulta. Iyon ay isang mabuting siklo. Paano kung may subukang mang-agaw sa iyo? Isusuko mo ba ang Speed Angel? Depende kung sino ang mga agaw sa akin. Kung mismong Racing God ang pumunta para imbitahan ako at humingi ng paumanhin sa nangyari sa Red Dragon second team, baka pumayag ako. Gusto ko ng isang barbecue. Ilalagay ko na para sa'yo. Pwede bang bigyan mo kami ng sandali? Kailangan kong kausapin siyang mag-isa. Ching Mei, Nagulat ka ba? pasensya na. Noong una, ako, Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Hindi ko kailanman balak sabihin kaninuman ang tungkol sa iyong nakaraan. alam mo, noong panahong iyon, ako, wala akong magagawa noong panahong iyon. Ang pag-aasawa sa anak na babae ng chairman ng organizing committee at ang pagkamit ng mayroon ako ngayon, wala nang ibang sasabihin at hindi ako interesado. Bakit ka nandito? Sa totoo lang, mahigit 20 taon na ngayon. Nabubuhay ako ng may pagkakasala. Iniisip ko, kung paano ko ito mababayaran sa iyo. Ah, talaga? At paano mo balak gawin iyon? Ako. Mukhang mahirap ang buhay mo, kaya bibigyan kita ng pera. Ano sa palagay mo ang patas? Ang buhay ko ay hindi kasing kahabag-habag ng iniisip mo. Ako. Sana lang ay hindi ka makagambala sa aming buhay ng aking anak at sa akin. Sinasabi mo ba? Baka si Yayaw. Hindi ko dapat itinago ito sa iyo. Ibig mong sabihin. Si Yayaw, siya. Anak ko siya. Balak kong ibahagi sa iyo ang kagalakang ito. Nang ikaw ay tumayo sa pinakamataas na podium. Ngunit ikaw, Pasensya na. Kasalanan ko. Lahat ito ay kasalanan ko. Ako. Mukha siya. Eksaktong kamukha niya. Ang alamat ng karera. Ama ko siya. siya nga ang iyong tunay na ama. Pero hindi siya karapat-dapat na tawaging alamat. Anak, ako ito, ang iyong ama. Ikaw nga ba talaga ang tatay ko? Pasensya na sa lahat ng hirap na dinanas mo nitong mga nakaraang taon. Ang tatay ko ay ang alamat ng karera pala. Yaw yaw. Gusto mo bang sumali sa aking racing team? Gusto ko. Kung gayon, handa ka bang kilalanin siya ng publiko bilang iyong anak? Ako. Alam mo, kasalukuyan akong kumakandidato bilang chairman ng organizing committee. Sa ngayon,
Hindi ito angkop. Sa huli, ganoon ka pa rin tulad ng dati. Mapagpaimbabaw at mababaw. Kaya kung pangakuan kayong dalawa, kapag nakuha ko na ang pwesto ng chairman, ibibigay ko kay Yaw Yaw ang pagkilala na nararapat sa kanya. Wala pa ring hiya. Umalis ka. Hindi ko hahayaang sumama sa iyo si Yao Yao. Maria, Tumahimik ka. Ni Mingyuan, panghuling beses ko nang sinasabi sa iyo, umalis ka na. Yaw Yaw, kapag napag-isipan mo na, tawagan mo ako. Mr. Nie, kilala mo ba ang lalaking iyon? Imbestigahan mo para sa akin ang babaeng ito, lalo na ang kanyang mga aktibidad nitong mga nakaraang taon. Iyon nga ang sasabihin ko. Ito ang footage ni Zhang Yang at ng iba pa, na nakikipagkarera sa babaeng ito ng pribado. Dapat mong tingnan ito. Walang sino man ang makakaagaw sa aking kampyonato, yamang hindi ko siya direktang maaaring galawin. Hindi ka sasali sa Red Dragon Racing Team. bakit hindi? Ang Red Dragon ay team ng tatay ko. Anong problema kung tutulungan ko siya? Bukod pa riyan, pangarap ko na yan simula pa noon. Hindi mo ba nakikita kung ano talaga siya? Siya ang nag-iwan sa atin. Bata pa lang siya noon at puro kalokohan ang nasa isip. Nagkamali siya, isang pagkakamaling magagawa ng kahit sinong lalaki. Tumigil ka. Kung maglakas loob kang pumunta roon, hindi na kita kikilalaning anak ko. Sinampal mo talaga ako. Ano? Ang tagal na palang hinahanap tayo ng Racing King, ako at si Mama. Kaya pala noon, wala talaga siyang magawa. Oo, kung tatanungin mo ako, medyo matigas ang ulo ng nanay mo. Ang galing-galing mo, pero natatali ka sa maliit na team na ito. Mahirap sabihin na hindi ito isang uri ng pagpigil. Sa totoo lang, sa tingin ko rin, medyo owa na ang nanay ko. Pero, ang hirap talaga ng pinagdaanan niya sa mga nakaraang taon. Ang hirap talaga magdesisyon. Ang mga problema ng nakaraang henerasyon, dapat sila na ang mag-ayos. Wala tayong magagawa sa mga sinasabi natin. Tama ba? Salamat sa pakikipag-usap sa akin, Kuya Dong. Gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. Sa totoo lang. Ako, hinahangaan talaga kita. Talaga. Siyempre naman, ang galing-galing mo, at ang bait-bait mo, maalalahanin. Ang sino mang makakapangasawa sa'yo, ay tiyak na gumawa ng mabuti sa nakaraang buhay. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. Pero ikaw, senior. Ikaw ang laging tinitingala ko. Yaw Yaw, pwede bang maging girlfriend kita? Salamat. Coach, ilang araw nang hindi nag-ensayo si Yao Yao. Malapit na ang elimination round. Hindi ba't dapat hanapin natin siya? Matanda na siya ngayon. Kailangan niyang panagutan ang mga desisyon niya. Kotse. Ang Diyos ng kotse. Yaw Yaw, masaya ako at dumating ka. Yaw Yaw, na-miss kita talaga. Sobrang na-miss kita. Mabuti. Mabuti at nandito ka na. Yaw Yaw, pwede mo ba akong tawaging tatay? Yaw Yaw, baka hindi mo alam ito. Mukhang masaya si Master sa ibabaw. Pero sa loob-loob, araw-gabi niya kayong iniisip, ikaw at ang nanay mo. Muntik na siyang malungkot. Simula noon, palihim niya kayong hinahanap. Ngayon, ayos na ang lahat. Nagkita na rin kayong dalawa. Sige na, tawagin mo na siyang tatay. Hi. Mahirap tanggapin ng sabay-sabay, naiintindihan ko. Pero, marami pa tayong oras. Gagawin ko ang lahat para mabayaran kita. Shendong, dalhin mo si Yaw Yaw sa team para magparehistro. Ilalagay ko ang anak kong babae sa trono ng kampyon. Sa ngayon, mas gusto kong hindi sumali sa Red Dragon Racing Team.
Natatakot akong masaktan si nanay. Hi. Kung hindi ito itinago sa akin ng nanay mo noon, matagal na sana tayong nagkita. At hindi ka sana naghirap ng ganoon sa labas. Sa totoo lang, napakabuti ng pag-aalaga sa akin ni nanay. Huwag na nating pag-usapan yon. Kayong dalawa. Master, magkasama na kami ni Yaw Yaw ngayon. Mabuti. Isa ang magiging kahalili ko, ang isa naman ay sarili kong anak. Doble ang magiging pamilya natin sa hinaharap. May meeting ako mamaya, hindi na ako makikisali. Shendong, may sasabihin ako sa'yo. Siya lang ang mahal kong anak na babae. Kung hindi mo siya tratuhin ng maayos, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, Master. Aalagaan ko ng mabuti si Yaw Yaw. Hi. Anong problema? Tungkol sa racing team. Hindi ba tinanggal ko si Zhang Yang? Ngayon, walang leader ang pangalawang team. At nahaharap tayo sa elimination rounds. Kung ang pangalawang team ay ma-eliminate, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito kay Master. Hindi naman dapat mangyari yun, di ba? Kung wala talagang ibang paraan. Kailangan ko na lang aminin kay Master, kasalanan ko sa pangunguna. Ako. Ang Racing God, hindi ka ba niya sisisyan? Kahit sisihin niya ako. Kailangan ko lang tanggapin. Pasensya na. Dahil lahat ito sa akin. Hindi tama ang ginawa ni Zhang Yang at ng iba, inapi ka nila. Hindi ko talaga papayagan, mga parasito sa team. Para sa'yo, walang halaga na mapag-alitan ako. Wala na bang ibang paraan? Maliban na lang kung sumali ka sa team, naniniwala ako. Kapag nandito ka, sigurado ako, maayos ang lahat. Pero, si mama kasi. Matigas lang talaga ang ulo ni tita. Matanda ka na. Hinahadlangan niya ang paglaki mo. Wala na tayong magagawa. Mag-isa lang akong pinalaki ni mama. Hindi madali para sa kanya. Ayokong magalit siya. Sa totoo lang, naiintindihan ko. May iba pang paraan. Ano yun? Humanap ng substitute racer. Basta't makapasa tayo ng maayos sa elimination rounds. Magkakaroon ako ng oras para magbakante at kumuha ng mga bagong driver. Gumamit ng ringer. Hindi ba yun labag sa mga patakaran? Hindi naman masyadong malaking bagay. Ginagawa naman ito ng lahat sa industriya. Walang seryosong tumitingin dito. Paano kung ako na lang? Ako na ang tatakbo sa elimination round na ito para sa pangalawang team. Ha? Paano naman ang Team Speed Angel? Okay lang. Kaya namang magkarera ni Brother Feng. Ayokong mahirapan ka sa harap ng tatay ko. Talaga? MMHMM. Yaw Yaw, maraming salamat. Yaw Yaw, ipinapangako ko, hindi kita bibiguin. MMHMM. Yaw Yaw, umaasa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Dong. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Magsisimula na ang karera. Yaoyaw, saan ka pumunta? Gao, mauna ka na. CJ. Ang Dark Horse mula sa qualifiers, si Yao, ay hindi pala sasali sa elimination round. Nagulat ang lahat. Malamang bahagi ito ng strategy ng Team Speed Angel. Mas consistent si Gao Feng kaysa kay Yayaw. Naiintindihan naman kung bakit si Gao Feng ang ipinadala para lumaban. Pero kahit ano paman, ito na ang huling laban para sa lahat ng team. Bago mag-finals, sana'y walang magsisi sa mga driver. Ang teknik na yon sa pagliko, parang galaw ni Yaoyaw. Coach, tapos na ang misyon. Magaling, Gao.
Yaw yaw, ang galing mo. Salamat. Walang anuman. Ang pagtulong sa'yo, ang gusto kong gawin. Ano nang ginagawa nyo? Tita. Umalis ka na. Tita. Umalis ka na. Kuya Dong, umalis ka muna. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Nanay, Ang dami mo nang ipinagkukulang sa akin. hindi, ganoon ba talaga kasama? Sinabi mo sa akin na huwag sumali sa Red Dragon Racing Team, at sinunod kita. Bukod pa riyan, team ito ng tatay ko. Ano naman ang masama kung tumutulong ako? Kaya sumasang-ayon ka kay ni Mingyuan, ganoon ba? Huwag kang mag-overthink. Ginagawa ko lang ito para matulungan si Kuya Dong. Sino ba si Chendong sa iyo? Boyfriend ko siya. Kailan pa nangyari yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matanda na ako. May karapatan akong pumili kung sino ang mamahalin ko. Wala akong pakialam kung sino ang makakarelasyon mo. Pero hindi ka pwedeng makisama kay ni Mingyuan. Makipaghiwalay ka sa kanya. Ngayon na, ginagamit ka lang nila. Bakit? Hindi ka ba makontento na maging masaya para sa akin? Kailangan mo ba talaga akong kontrolin? May sarili akong buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero pakiusap, huwag kang maging makasarili, okay? Ganoon ba talaga ang tingin mo sa akin? Makasarili. Ayoko lang na magkamali ka tulad ng mga nagawa ko. Yung mga maling desisyon na ginawa ko, mga sinungaling silang lahat. Si Nai Mingyuan ay isang sinungaling. Si Chendong ay sinungaling din. Wala sa kanila ang mabuti. Hindi, ginagamit ka lang nila. Nanay, nawawala na ba sa isip mo? Ang isa ay tatay ko, si LSON. Ang isa naman ay ang protege ng tatay ko, ang boyfriend ko. Bakit nila ako gustong saktan? Bata pa at nagkakamali ang tatay noon. Nagkamali siya, pero naisip mo na ba na baka ikaw rin ang may kasalanan? Ako ang problema. Yao, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ang tingin mo sa nanay mo? Siya ang Diyos ng karera. Paano magkakamali ang Diyos ng karera? Ilang taon kaming hinanap ng tatay ko. Dahil lang sa napakapeti mo, patuloy kang nagtatago sa kanya. Kung hindi, matagal na sana tayong nagkita. Ang Diyos ng karera. Kaya naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya, ha? CJ, matagal mo nang gustong malaman kung bakit napakagaling ko magmaneho. Bakit pareho ang estilo ko sa Diyos ng karera? Sasabihin ko sa iyo. Ako ang dapat na nakatayo sa podium na iyon. Ako ang tunay na Diyos ng karera. Anong sinabi mo? Noong araw, katulad mo lang ako. Nagkarera ako para kay ni Mingyuan. Inangat ko siya sa pinakamataas na podium. Ginawa ko siyang racing god na sinasamba ng lahat. At siya, doon mismo sa podium, nakipagrelasyon siya sa anak na babae ng pangulo ng komite. Wala siyang ideya, nabuntis na pala ako. Kaya hindi niya talaga malalaman na may anak siyang tulad mo. Paano siya maghahanap sa'yo sa lahat ng mga taong ito? Mali ba akong tawagin siyang sinungaling? Totoo ba lahat yan? Pwede mo siyang tanungin mismo. Sige. Nakapasok ang team. Lahat yan, salamat sa iyo, bro. Di ba sinabi ni Dong na si Zhang Yang ay tinanggal na? Lahat yan ay dahil sa magaling na plano ng master. Kung hindi, ang pag-akit sa tanggang yun, ay mas mahirap pa. Napakagaling talaga ng plano ni Master. Pero malaki rin ang naitulong ng charm ng senior natin. Isang snap lang ng kanyang mga daliri. At ang taang yon ay dumating na agad. Nang kusa, hindi lang siya nagkarera para sa atin. Ni Singkong Duling ay hindi siya humingi. Haha. Isang tanggang umiibig na may talento lang. Madali lang siya. Ang pagpapatakbo sa kanya bilang libreng driver natin. Karangalan niya yun. Sinabi sa akin ni Master na gamitin siya, hindi para hawakan talaga siya. Kung hindi, matagal ko na siyang nagawa. Hahaha. Yaw yaw. Gago ka. Yaw yaw, hayaan mo akong magpaliwanag. Kaya pala niloloko mo ako simula pa noon. Bakit mo ginawa to? Dahil narinig mo na ang lahat, hindi na ako magtatago. Ginagamit lang kita. Pero huwag kang masyadong malungkot para sa sarili mo. Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Kung wala kang kaunting skill sa karera, kung wala kang silbi sa akin, akala mo ba pag-aaksayahan pa kita ng panahon? Ang mga maduming trick mo. Tinuruan ka ni Ming Yuan. Tama. At hindi ako takot sabihin sa'yo, wala namang maniniwala kahit ano. Akala mo ba, paano nakuha ng matanda ang kanyang racing champion title? Kaunting bahagi lang ang natutunan ko. Hindi mo talaga iniisip.
Na ang karera ay talagang tungkol sa kung sino ang pinakamabilis, di ba? Huwag mong sabihin na oo. Kaya pala sabi ng nanay ko, wala kayong kwentang lahat. Magaling tumingin ng tao ang nanay mo. Pero hindi ka naniwala sa kanya, ha? Ni sarili mong ina ay hindi mo pinaniwalaan. Kailangan pang habulin ang isang bituin. Kanino mo isisisi? Sarili mo lang ang sisihin mo sa pagiging tanga mo. Baguhan lang si Yao Yao, malalaman niya yan ng mag-isa, at babalik. Tatawag ba tayo ng pulis? Natatakot ako baka may gawin siyang masama. Tumahimik ka. Pasensya na sa inyong lahat. Nabigo ko kayong lahat. Nagbalik ka na rin sa wakas? Ayos lang, lahat naman tayo'y naging bata. Eksakto. Lahat naman ay may masamang kapalaran. Ha ha ha. Kung mananahimik ka lang, iisipin ng lahat na disente kang tao. Ma, nagkamali ako. Huwag kang ang ganyan. Ayos lang. Halika, umupo ka at mag-usap tayo. Ma, ikaw ba talaga ang racing legend? Magsisinungaling ba ako tungkol dyan? Noong araw, mekaniko ako ng Red Dragon. Petitang nanay mo. Para hindi mahalata, ako yung nasa kotse, na may itinaas na upuan. Ganito kataas ang itinaas. Ma, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan, at handgal akong, hinangaan ang dalawang yon ng mga manloloko. Pinaghirapan mo akong palakihin. Sabi ko ang mga masasakit na salita, at nasaktan kita. Hindi ko na uulitin yun. Tumutubo ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali. Hindi kita sinisisi. Kaya, sa championship race noon, hindi ako natalo kay ni Minyuan, kundi sa'yo, coach. Walang ikakahiya sa pagkatatalo sa iyong coach. Nakita mo? Alam kong, espesyal ka. Kung hindi, kahit sino makatalo sa akin, mas mabuti pang mag-crash na lang ako. Huwag kang magdrama. Sayang lang at nakatakas si Nia Mingyuan. Hayaan mong sabihin ko, kung Ang daldal mo. Ayos lang. Sige, pag-alitan mo ako. Hindi ko na ituturing na pamilya ang mga magnanakaw na yun. Ipapaliwanag ko sa iyo ni Nani Mingyuan at Chendong. Ang lahat. Kalimutan mo na. May kapangyarihan at impluensya sila. Hindi natin sila kayang talunin. huwag kang matakot. Harapin natin sila. Tara, sa Red Dragon. Dachshund, kunin mo ang gamit mo. Walang kwenta. Lahat kayo, walang kwenta. Ni hindi ninyo kayang harapin ang isang probinsya nung istambay. Ano pa ba ang silbi ninyo? Paumanhin po, poong guro. Hindi ko inaasahang nakikinig siya ng palihim. Lumabas ka. Ching Mei. Bastos. Halimaw, ni ang sarili mong anak na babae ay pinagkaitan mo. Baliw na babae. Ang kapal ng mukha mong hampasin ako. Mga gwardya. May pinapasubok ka para linlangin ang sarili mong anak. Ginamit mo ang sarili mong anak bilang panakaw para makipagkumpetensya sa halip mo. Ni Mingyuan, tao ka pa ba? Binigyan kita ng pagkakataong sumali sa Pulang Dragon. Kayong mga ito ang tumanggi. Sumali sa Pulang Dragon. Tulad ng ginawa mo sa akin noon pang panahon, para manalo ng kampyonato para sa iyo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Mga gwardya, hulihin sila. Palayasin silang lahat. Hoy, ano ba ang ginagawa niyo? Papasukin niyo kami. Papasukin niyo kami. Papasukin niyo kami. Papasukin niyo kami. Matagal nang dapat mangyari ang araw na ito. Ni Mingyuan, niloko ng apprentice mo ang anak ko. Ikaw ang may pakana. Gusto kong humingi ka ng tawad sa anak ko ng harapan. Kung hindi, ilalantad ko lahat ng baho mo noong araw. Isusumbong ko lahat. Tama na. Ye Ching Mei. Dapat alam mo kung kailan ka titigil. Lahat ng narating ko ngayon, pinaghirapan ko yan ng mag-isa. Makinig ka sa akin. Huwag mong isipin na makakapit ka sa akin dahil lang matagumpay na ako ngayon. Huwag kang mangarap. Isa pa. Ang nangyari noon. Hindi naman tayo ikinasal. Sa awa ko na lang, tutulungan kita. Pero kung hindi ka pa rin kontento, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Ano nang nangyari? Hindi ka na nagpapanggap. Isasampa mo ba sa akin ang susunod para sa panloloko, pananakot at paninirang puri? Kunin mo ang pera at umalis ka, at huwag ka nang sumali sa racing scene. Kung patuloy kang mambubulabog sa akin, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Marumi ang pera mo.
Sabihin mo kay Chendong na humingi ng tawad sa anak ko. Yao, sampalin mo siya. Maria, hindi sapat ang pagsampal sa kanya. Mabuti. Tama na, kayong dalawa, Ye Ching Mei. Ang mga bagay na ito ay dapat na pinagkasunduan. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mong anak. Kasing tanga niya ikaw noong araw. Kung gayon, ayusin natin ito sa karera. Ilalantad kita sa harap ng lahat. Ilalantad kita bilang isang sinungaling. Mula sa mga sponsor hanggang sa organizing committee, lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nasa panig ko. Paano mo ako matatalo? Titingnan natin yan. Umalis na tayo. Humanap ng dahilan. Diskwalipikahin ng Speed Angels Racing Team. Hindi sila dapat payagang lumabas sa anumang kompetisyon. Baka kailangan pirmahan yan ng matanda. Hindi yan tama, di ba? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Lumabas ka. Opo, agad-agad. Tara na, kapag kaya mo na itong gawin ng walang natatapon kahit isang patak, saka mo matatalo si Chendong. Tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Gets ko. Coach. May problema. Ano yon? Binawi na ang karapatan natin para sumali sa paligsahan. Wala na tayo sa finals. Ano? Sabi ng organizing committee, nakita raw nila na may illegal na mga pagbabago tayo noong elimination rounds. Ipinipilit nilang diskwalipikahin tayo. Paano nangyari yon? Naglagay lang naman tayo ng assistive pedal para umakma sa binti ko. Hindi naman sinabi sa mga patakaran dati na bawal yon. Yun nga ang problema. Ang committee, ayaw nilang tanggapin, bagong patakaran raw na ngayon lang ipinatupad. Desidido silang diskwalipikahin tayo. Sinasadya nila tayo. Talagang sinasadya nila. Ito'y isang setup. Miming Yuan, talagang mababa ang tingin ko sa'yo. Breaking news, diskwalipikado ang Speed Angels dahil sa pandaraya. Walang saysay ang lahat ng resulta, wala na sa finals. Sabi ko na nga ba, kung talagang magagaling ang mga babaeng driver, bakit lahat ng nakaraang kampiyon ay lalaki? Naglalaro lang sila, imposibleng lehitimo ang mga oras na yon. Hindi ako nagkakamali tungkol sa mga babae. Ang totoo, ang katotohanan ang nagsasabi na ang lugar ng babae ay sa likod ng lalaki para sumigaw ng suporta. Tapos na ang kwento ng Dark Horse. Isang mandaraya lang na may bagong pintura. Tigil na sa pagtingin. Napag-usapan na natin ito. Ang hindi maapektuhan ng ingay sa labas ay pangunahing katangian ng isang top driver. Pero lahat ng resulta natin ngayon ay walang saysay. Hindi na tayo makakasali sa finals. Sedsi lang ang lahat ng pagsisikap natin. Sila ang nag-imbento ng kwento. Hatiyan na lang natin ang gamit. Kung hindi ngayong taon, sa susunod. Kung hindi sa susunod pa. May tsansa pa tayo. Nauubusan na tayo ng pera. Maghahanap ng trabaho kami ni Dachon para suportahan ang team. Hindi pa ako nananalo ng championship. Hindi ko matanggap ito. Hindi pa naman ganoon kalala. Tigil na. Maghanda para sa susunod na karera. Ay, hindi pa rin susuko. Anong ginagawa mo rito? Ming Yuan. Ah, ito pala ang sekretong anak mo. May angas. Nakakakahiya. Tawagin mo akong tita. Ah, ikaw pala ang kabit. Wala namang itsura. Kumpara sa nanay ko, malayo ka. Ni Ming Yuan, desperada ka na talaga.
Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang may kapal ng mukha. Kapag hinawakan mo ang anak ko, hindi ka aalis dito ng buhay. Ikaw siguro si Ye Chingmei. Ang ganda-ganda mo pala. Kaya pala nababaliw ang aming Ming Yuan. Mahal, hindi yan ang iniisip mo. Hindi ganoon. Huwag kang magkakamali. Pumunta lang ako para makita ng personal kung sino nga ba talaga si Ye Chingmei, ang taong kumakapit sa aking Ming Yuan. Wala akong interes na magpakapit sa isang lalaking umaasa sa iba. Tapos ka na? Umalis ka na. Huwag kang masyadong agresibo. Narito ako para ayusin ang gulo. Pagkatapos ng lahat, may anak ka nga sa aking Ming Yuan. May koneksyon dyan. Narito ang 2 milyong dolyar. Sobra-sobra na yan para sa iyo at sa anak mo habang buhay. Basta't pumayag kang umalis sa lungsod na ito, at tumigil sa pang-aabala kay Ming Yuan. Iyan ay sa iyo na. Nanay. Akala ko may mas marami siyang dignidad. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw. Iniisip ko, saan mo nakuha ang ideyang kumakapit ako kay ni Minyuan? Hayaan mong maging malinaw, hindi siya karapat-dapat, at hindi ko kailangan ang marumi mong pera. Ye Chingmei, tama na yan. Nandidiri ako sa mga taong katulad mo, na walang respeto sa hangganan. Naghiwalay na tayo mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ano, gusto mo pa rin gamitin ang lumang kasaysayan para gumawa ng gulo? Lalo mo lang akong pinandidirihan. Ngayong tapos na ang tahol ng aso, umalis ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Tulungan ang anak kong makamit ang pangarap niya sa karera. Determinado akong manalo sa kampeonato, at walang sasabihin mo ang makakapigil sa akin. Nababaliw ka ba? Nadiskwalipika ka na, nananalo ka pa? Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Pinsan ko ang anak ng chairman ng komite. Ang kilalang pamilyang Wan sa domestic racing. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Gusto mo bang mamatay? Kaya, ni Mingyuan, sa loob ng mga taon, umaasa ka lang sa iba, para lang mamanahin ang posisyon ng chairman, di ba? Hulaan ko. Gusto mo ang championship na ito, para mapalakas ang kampanya mo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Tumahimik ka. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kayong dalawa ang dapat umalis. Sabing umalis ka, naririnig mo ba? Ay, eto na. Ang tahimik ninyong dalawa. Akala ko mga janitor kayo. Kung hindi man ang perpetual runner-up noong araw. At yung kakaibang si Dachun. Maganda ang panlasa mo. Kung makapulot ka ng ganitong basura. Ako. Dachan! Huwag mo nang patulan ng aso. Walang saysay ang makipagtalo. Hindi kami aalis. At makikipagkompetensya pa rin kami. Ano, Ye Chingmei, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Pinaghihinalaan kang lumabag sa mga patakaran. Binawi na ang karapatan mong sumali. Ano, gusto mo pa ring makipagkompetensya? Hindi mo ba mabasa ang opisyal na abiso? Bagong patakaran lang yan na idinagdag nila. Para lang targetin kami. Simple lang. Papalitan lang natin yan. Isang tawag lang. Palitan ng patakaran. Isang tawag lang? Alam mo ba kung gaano kahirap baguhin ang isang patakaran? Kailangan ng unanimous approval mula sa buong komite, at ang final nod ng chairman. Nababaliw ka ba? Hello. Tatay, ako ito. Sa loob ng 5 minuto, pabaguhin mo ang patakaran tungkol sa paggamit ng assist pedals. Ngayon din. Nako, hindi ka talaga mapigilan. Para lang hindi mapahiya sa harap ng mga tao. Anong silbi? Hindi mo ba naisip kung gaano kakakahiya kapag nabigo ka? Sa loob ng 5 minuto, ipapakita ko sa inyo ang bagong mga patakaran. Ang dami mo nang pinapanood na skit, ha? Akala mo ba talaga, war god ka o ano? Yaw. Bilis, kausapin mo ng maayos ang nanay mo bago pa siya mapahiya rito. Hindi pwede. Patanjin mo ito. Tingnan mo kung may sira dito sa utak mo. Hoy, ako na ang bahala sa bayad sa doktor. Iyan ang bayad sa paghamak mo sa nanay ko. Ye Chingmei, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Akala mo espesyal ka, ha? Hindi ko inakala na ang pag-iwan sa iyo ni Ming Yuan noon ay ganito kalala ang tama sa iyo. 20 taon kang nagpagala-gala, naging baliw ka na. Nakakawa ka.
Kunin mo na lang ang mabahong pera mo at umalis ka na. Wala kaming oras ang aming racing god para makipag-away sa'yo dito. 3 minuto na lang. Maria. Ang mga patakaran sa Racing League, parang talagang hindi basta-basta mababago. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ay, tama na. Magtiwala ka sa coach. Tama, magtiwala ka sa nanay mo. Sige, pagbibigyan ko pa ang baliw na ito ng kaunting oras. Pagkatapos ng oras, pumirma ka man o hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Sa totoo lang, nang makita ko kung gaano ka kahabag-habag. Naaawa pa nga ako sa iyo ng kaunti. Hindi ko inakalang babagsak ka sa ganitong level. Ngayon, wala ka na talagang iba kundi isang galit na sira ulo. Kung talagang mababago mo ang mga patakaran, kakain ako ng tain ng patiwari. Sasali rin ako sa pastahan kung talagang mababago mo ang mga patakaran. Luluhod ako at hihingi ng tawad kay Yaw Yaw ngayon din. 5 minuto. Eksakto sa oras. Binibini. Ang rulebook. Na bago na ayon sa utos mo. Siya ang driving instructor mo, di ba? Talagang itinago ito ni Old Zew. Wala talagang nakakalusot sa'yo, Binibini. Nag-aalala sa'yo ang pinuno ng pamilya. Ito, alam ko. Dad, okay ba siya? Maayos naman ang amo. Ito lang. Namimiss ka niya. Mom, Uncle Joe, siya. Ipapaliwanag ko mamaya. Ano ba tong amo at Binibini na to? Tinatakpan ng mumurahing notebook at tinatawag na blue book. Anong klaseng laro ba to? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpeke? Tingnan mo mismo kung totoo. Mr. Mie, tunay nga itong blue book. Hindi mapopeke ang selyo ng nag-organisang komite. Ito. Paano ito nangyari? Dapat kong sabihin, ang lakas ng loob mo. Para lang hindi mapahiya, gagawa ka ng pekeng selyo ng komite. Alam mo ba na may kahihinatnan sa batas ito? Dakpin siya. Hoy! Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Bakit mo naman akalaing ang blue book ko ay hindi na-review at naaprubahan ng komite? Dahil hindi ako pumayag. Dad, nandito ka na. Dad. Sa panahon ng aking panunungkulan, mayroon talaga tayong kaso ng pagpapalit ng selyo. At pagpeke ng blue book. Galit na galit ako. Dalhin siya. Wansyo, ang lakas talaga ng loob mo. Ginoong Ye, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Wanseong, ang lakas ng loob mo. Hinamak mo pa ang anak ko. Itay, ito si. Ay nako. Siya ang pinakamalaking sponsor ng aming Automobile Federation. Si Ginoong Ye, ang pinakamayaman sa Dacia. Bilis, bilis. Ginoong Ye. Ginoong Ye, sakto ang dating ninyo. Itong salbaheng ito, nagpalsipika siya ng selyo ng pribado at gumawa ng pekeng blue book. Buti na lang, nahuli namin agad. Walang malaking pinsalang nangyari. Dapat ninyong. Umalis ka. Ginoong Ye, kayo. Itay, Anak ko naman. Bakit ka ba palaging nagtatabo sa akin? Hindi kita pagagalitan. nahihiya lang akong humarap sa'yo. Ikaw, ay napakatigas talaga ng ulo. Yaoyaw, ito ang lolo mo. CJ, mabuti. Mabubuting bata kayong dalawa. Madalas magkwento sa akin si Mang Zhu tungkol sa inyo. Matigas ang ulo mo tulad ng nanay mo. Tito Joe, kayo. Tao siya ng lolo mo. Walang nakakalusot kay Binibining Ye. Wanseong. Sabihin mo sa akin, inilabas ang patakarang ito ng walang pahintulot mo, dahil hindi ka na ang chairman ng organizing committee, kaya hindi na kailangan ng pahintulot mo. Ito, anong nangyayari dito? Ha? Dahil ikaw, hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Nagsabuhatan ka kay Niaming Yuan mula sa Red Dragon Team. Pinagtabuyan ng ibang mga team. At nagbago ka pa ng mga patakaran ng mag-isa.
Pinaghihinala ang inabuso mo ang kapangyarihan mo para sa pansariling interes. Ikaw ay tinanggal na. Ikaw. Hoy, Ginoong Ye, malaking kawalan ng katarungan ito. Kasalanan niya ang lahat. Gago ka. Sinira mo ako. Ginoong Ye, maawa ka naman. Sir, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Lumabas ka. Siya. Galing siya sa pamilyang Ye. Paano nangyari ito? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kung hindi dahil sa kabutihan ni Binibining Ye noon, patay ka na sana 20 taon na ang nakalipas. Ching Mei. Ching Mei, nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay? Binibini. Paano mo gusto siyang tratuhin? Bata pa ako at tanga noon. Hayaan mo na lang siyang mag-isa. Ching Mei, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay? Pwede tayong magsimula ulit, Ching Mei. Noon, tanga ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay? Kung alam ko lang na ikaw ang bunsong anak na babae ng pamilyang Ye. Lumabas ka. Mga gwardya. Ching Mei. Ching Mei. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Ganyan talaga ang pamilyang Ye. Akala ko. Kaya nakita mo ang lahat kanina, talagang tumindig ako ng kailangan. Ngayon, tinitignan ko kayo, malapit na kayong yumaman. Kung yumaman kayo, huwag ninyo akong kalimutan. Coach, tingnan mo ako, ganito na ako katanda at wala pa ring asawa. Pwede bang tayo na lang ang magtulungan? Narinig mo ba? Nasagasaan ng backer ng Racing King ang isang malaking tao. Tinanggal na siya ng komite. Tama ka. Narinig ko na yung titulong Racing King ay malamang napanalunan sa pandaraya. Huwag kang ganyan magsalita, baka ka makasuhan. Wala ba kayong trabahong dapat asikasuhin? Magtrabaho na kayo. Master. Aalis ka rin ba? Maraming racing team. Nasagasaan ko ang pinakamayamang tao, si Mr. Ye. Kanselado ng paisa-isa ang mga sponsor. Maging ang Pamilya One ay malapit ng bumagsak. Naiintindihan ko kung gusto mong umalis. Pero maliwanagan ka. Ako ang hari ng karera. Ikaw ang aking apprentice. Ang katotohanan iyon, kahit anong mangyari, hindi magbabago. Pero marami ka nang ginawa para sa akin. Sa huli, tayo ay magkadugtong ang ating mga palad, apprentice. Ikaw, naiintindihan mo? Master, ikaw ang hari ng karera, hindi magbabago yan. Ako ang iyong apprentice. Siyempre, kasama kita sa hirap at ginhawa. Mabuti. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Ang Red Dragon ay nasa pinakamababa na. Walang naniniwala sa atin. At yun ang ating huling pagkakataon. Ano ito? Ang contact number ng pinakamalaking sindikato ng sugal sa mundo. Dahil walang naniniwala sa atin, malaki ang odds. Kung mananalo lang tayo sa championship ngayong pagkakataon. Yaman na hindi natin inaasahan. Lahat ng kapangyarihan at impluensya ay wala kumpara sa pera. Huwag kang mag-alala, Master. Mananalo tayo. Para siguradong magtatagumpay tayo, kailangan kong baguhin muli ang ating race car. At lahat ng ito, dapat maging lihim. Master, ibig mong sabihin, nagbabago na ang panahon. Kailangan nating makisabay. Maligayang pagdating sa finals ng kampyonato. Ang makikipagtagisan ngayon ay hindi lamang ang mga seeded team, tulad ng Red Dragon team ng Racing Legend, kundi pati na rin ang Dark Horse team na bumalik sa karera, ang Speed Angels. Sa ngayon, ang Red Dragon ay may 9 na puntos. Ang Speed Angels ay may 8 puntos. Ang dalawang team na ito, ang pinakamalakas na kalaban para sa tropeo ng kampyonato. Sa final na ito, bawat team ay magkakarera ng 2 round. Bawat panalo ay nagkakaroon ng 1 punto. Ang team na may pinakamataas na kabuoang score ang mananalo. Abangan natin. Sa ngayon, tayo ay talo ng 1 punto. Kailangan nating manalo sa parehong karera para makuha ang kampyonato. Hindi kayo pwedeng magkamali.
Sigurado ka bang ayaw mong gamitin ang bagong kotse na ibinigay ng lolo mo? Gusto ko pang isakay itong kotse sa huling pagkakataon. Nakakabit na ito sa akin. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga bagay sa pagitan ko at ni Chendong. Ako ang mananalo. Manatili kang totoo sa iyong pinanggalingan. Mabuti. Tulad ng sinabi ni Honam. Ang gumagawa ng kabutihan, hindi nababali. Magtiwala ka sa kakayahan ko. Talunin natin ang Red Dragon. Matandang kaibigan. Pahiyakan natin ang gago sa alikabok natin. Parang hindi iyan ang tunog ng iwalo engine. Mga kababayan, ang kotse ng Speed Angels ay umarangkada sa linya parang bala. Ngunit ang kotse ni Chendong, parang inasahan ito at pumunta sa labas. Iyan ang klasikong depensa. Ang pagpalit ng lane na iyon ay nagkakahalaga kay Chendong ng 0.3 seconds. Ngunit parang wala siyang pakialam sa lap time. Parang gusto lang niyang pigilan ang ritmo ng kalaban. Naka-engage na ang boost. Teka, biglang bumilis ang kotse ni Chendong sa dulo ng straight. Tama ka, ang kanyang kotse ay parang walang tradisyonal na powertrain. Ipinapakita ng telemetry na ang unang bugso ng lakas ni Chendong ay lumampas sa limitasyon ng V8 engine. Baka naman may hybrid system ito. Imposible. Paano napakabilis ng kotse niya? Mabilis din ang kotse ni Yao, pero wala rin itong kwenta. Kung hybrid system nga ito, ang straight line acceleration nito ay nagpabilis ng lap time ng 1.3 segundo. Pero ito ba ay legal para sa karera? Lumipat sa fuel mode. Kailangan nating maghintay hanggang matapos ang karera para makuha ang data ng power system at makita kung pasok ito sa mga patakaran. Pinipigaan ko na ang preno hanggang sa limitasyon. Nakasagad na ang throttle. Baka naman. Ipapakita ko sa iyo ang isa pang trick, buong hybrid power. Subukan mo, ang diwa ng karera. Ay kung sino ang mas may tapang. Diyos ko, si Yeyao. Siya, sinira niya ang makina. Siya. Gusto ba niyang magpakamatay? Masyadong mapanganib yan. Hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kadesperado para manalo. Yeyao. Nanalo si Yao. Nanalo siya. Pero, grabe ang sira ng kotse. Nasusunog na ngayon. Yeyao, makakalabas kaya siya ng buhay? Yao. Lumabas ka dyan. Yao. Maria, nanalo ako. Anak ka. Muntik na akong mamatay sa takot. Worth it ba talaga para lang sa isang karera? Ugh. Ito ang buhay ko. Matigas ang ulo mo. Basta okay ka. Tara na, bilis. Buti na lang hindi siya nasaktan. Maria, kung mananalo tayo sa huling karera, tayo na ang champion. Coach. 2 engine system ang kotse nila. Dayaan yon, di ba? Sinusulit lang nila ang butas. Sa loob ng mga pinapayagang patakaran, wala tayong magagawa kundi tanggapin. Patas na ang puntos ngayon. Kung sino ang manalo sa huling karera, siya ang magiging champion. Nakaka-pressure, ano? Normal lang na makaramdam ng pressure. May mga team na nagre-research pa rin tungkol sa transmission gear ratios. Samantalang tayo, matagal nang nasa power switching na. Ganyan ka pa rin, walang pakialam sa mga patakaran. Walang pinipiling paraan. Mga patakaran. Hindi ba't para gamitin ng mga patakaran? Ano? Galit ka pa rin sa karera noon? World record lang yon. Kung kaya mong basagin, kaya ko rin. Ngayon, babasagin ko yan sa harap mo. Ikaw, May sikreto akong sandata. Hindi ka naniniwala? Tara, magkarera tayo. hinahamon mo ako. Tama.
Kaya mo ba? CJ, papanalunin kita ng patas. Sa totoo lang, ang AI autonomous driving ay pasok din sa mga patakaran. Maria, ikaw mismo ang magkakarera. Laugaw. Sa akin na ang susunod na karera. Gusto kong ayusin ang lahat sa kanya. Sa karerahan. Mag-ingat ka. Sino ba ang nakakaalam kung anong bagong kalokohan ang mayroon yang gago na yan? Isang manlolokong naghahangad ng katanyagan. Kahit pa may pinakamagandang kagamitan. Alamat ng karera. Niminyuan. Plaka. Ang alamat ng karera. Niminyuan. Mga ginang at ginoo. Lumipas na ang 7,325 araw. 20 taon. Bumalik na ang ating alamat ng karera. Alamat ng karera. Alamat ng karera. Oo, 20 taon. Makasaysayang sandali ito. Palakpakan natin ang alamat ng karera. Alamat ng karera. Niminyuan. Alamat ng karera. Niminyuan. Tingnan mo siya, nagpapakitang gilas. Ma, kailangan mong manalo. Ang acceleration sa paglunsad ni Niminyuan ay umabot sa 1.8 giga. Napakaganda ng stability ng kotse. Gumagamit ang My System ng 128 line na lidar para iscan ang track. 0.03 segundo bago pumasok sa kurba. Nakakumpleto na ito ng 5 set ng predicted racing lines. 15 beses iyon na mas mabilis kaysa sa human neural transmission. Ginagamit ang Easy para pag-aralan ang data ng racing line ko. Anong nangyayari? Ang bilis ng pagbalik ng manibela ni Nieming Yuan ay eksaktong 0.27 segundo sa bawat pagkakataon. Iyan ang halagang makakamit lang ng isang machine program. AI ito. Gumagamit ng autonomous driving si Nieming Yuan. Diyos ko, ano ba nang nakikita ko? Dati, dumadaan lang si Niminyuan sa kanal. Pero siya, ginamit ang pader ng gulong para lumipad. Tama. Lumilipad na siya. Kaya mo yan. Artificial na gago. Speed Angels, Flying Finish. 3 minuto, 28.17 segundo ang ipinapakita ng timer. Humihip siya sa record ni Niminyuan na 3 minuto, 30 segundo. Hindi lang ito pagtalo. Ito ay pag-redefine ng buong mundo ng karera. Isang bagong racing god ang isinilang. Tayo ang mga kampiyon. Hindi ka panipaniwala. Nanalo siya. Tayo ang mga kampiyon. Racing God. Kampiyon. Talaga, 20 taon na ang nakalipas sa karerang iyon. Ang nakapagtapos ng karera sa kotse ni Niminyuan. Ako rin. Ano? Anong nangyayari? Siya ang tunay na racing god. Mandurugas. Niminyuan. Pinaghihinalaan ka naming kasangkot sa pag-aayos ng karera, 20 taon na ang nakalipas. At sa pagsusugal sa labas ng track sa championship na ito, ikaw ay pinaghihinalaan sa pagmamanipula ng laban. Sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Mandurugas pala si Niminyuan. Mandurugas si Niminyuan. Mandurugas si Niminyuan. Kaya, ang karera mo laban kay Nieming Yuan ngayon, paghihiganti ba ito? Hindi ito paghihiganti. Ito ay katotohanang 20 taon sa paggawa. Yaoyaw, laugaw. Maria, salamat. Anong ginagawa mo, tanga? Nakatingin ang lahat. Halika na. Racing God. Tayo ang mga kampiyon.